Anak, alam kong sobrang sakit at nabaliwala ka ng nanay mo. Ito na isipin mo, sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay, kilala mo na sarili mo. Alam mo na halaga mo. Buo ka bilang tao. Huwag mong isipin na hindi ka importante. Kung alam lang ng nanay mo kung gaano ka kabait at mapagmahal na anak, baka magkukumahog yun para balikan ka. Alam mo, Miss May, para kang may superpower. Iba yung presensya mo kung paano mo ako i-comfort. Talagang papagaan niya po talaga yung loob ko. Want to get wasted so I can forget about Ikit rejecting me. Pull yourself together. Don't go destroying your life over a heartbreak. Yeah, that's easy for you to say. First it was Dad, and now it's Ikit. Hindi naman niya ako ganun kausapin dati. Iba yung tono niya eh. Kasi parang nararamdaman ko nung pinagtatabuyan niya ako. Ba't naman ganun kung sino yung minamahal ko? Nilalayuan naman ako. Ano mo si nanay? Tapos ngayon, si Sir Macho naman. Ano ba akong maging masaya ng universe? Salamat. Salamat. Salamat po. Uy. Salamat. Besh, okay ka lang ba? Baka ma-one-star review tayo niyan. Wala lang ako sa ulog ngayon. Pero siguro mamaya magiging okay na rin. Sigurado ka, ha? Baka kailangan mo na magpahinga. Siguro nga. Ano? Kami na lang bahala ni Bobby. Bakit? Ano na? Kita? Cheer up. Cheer up. Cheer up. Cheer up. Higit! Bakit? Kaya na pa kita inabangan, sorry. Bakit? May nagawa ba akong kasalanan? Kasalanan? Hindi siya kasalanan. Good news. Tagal lang di kita mag-gets eh. May VIP guest kasi kanina na naghihintay sa'yo. Oh. Si Mr. Alcantara, yung may-ari ng chain of luxury resorts sa Europe. Eh, gusto makipag-meeting sa'yo. Meeting? Yeah. Meeting? Sigurado ka ba? Oo. At hindi ka lang niya nahintay kasi nga daw meron siyang meeting sa labas sa Manila. But binigay niya sa akin yung business card niya kasi kinukulit niya ako na ibigay yan sa'yo para matawagan mo na siya agad. Ang sabi ni Mr. Alcantara, he watches your vlogs daw. Tapos, he's been to one of our tours din na ikaw yung tour guide. So, gusto ka daw niyang i-hire bilang guest relations officer dun sa itatayo nilang resort sa Athens, Greece. Seryoso ka ba? Makakapagtrabaho ako abroad? Europe pa. Sarap. Andra? Besh, guest relations officer sa Athens? Grabe yung job offer sa'yo, ha? Ang ganda, ha? Ibang level ka na talaga. Lupit mo. Nagulat nga ako kasi nagustuhan nga daw ako ni Mr. Alcantara kung paano ko i-handle yung guest nila doon sa resort nila. Kaya nga nakakatuwa eh. Dahil dyan, next month, baka mag-fly-fly na ako kasi soft opening na nila. Ganun ba? Oo. Eh, sandali. Legit ba yan? Baka scam niya. Excuse me, Ninong Badong. Nag-research na po ako tungkol doon sa resort nila. At inassure na rin naman po ako ni Miss Clara na mapagkakatiwalaan daw po tong si Mr. Alcantara. At hindi lang yan, there's more. Oh, there's more. Aha. Libre po ang pamasahe ko sa eroplano kaya wala na akong iisipin. Ako, tama yan. Basta magandang offer. Tama yan. Sunggab agad. Basta ikip. Ko. Eh, pag nandun ka na, mo kami kakalimutan, ha? Siyempre naman, Ninang, kayo pa ba? Sandali. Paano pag nagkasakit ka, may nangyari sa'yo? Kasama po sa offer nila ang health and accident insurance. Brother! Diba? Wala na po akong poproblemahin pa. Napakabait na eh.
mukhang maigi mong napag-aralan yung offer sa'yo, ah. Yes. Tsaka mukhang nakapag-decide ka na. Sayang kasi yung opportunity na to. Minsan lang to sa buong buhay natin yung ganitong offer, di ba? Hindi ko napapakawalan to. Tsaka sa dami nang nangyari ng mga nakaraang taon, parang deserve ko naman to. Deserve ko to. Ano nanay mo? Masaya naman na siya sa bago niyang pamilya, di ba? Okay na yun. Ayoko naman makagulo pa. Baka pag pinilit ko yung sarili ko, nakilalanin nila ako ng bago niyang pamilya, baka maging komplikado lang. Kaya, mag-move on na lang ako. Tatanggapin ko na lang na may kanya-kanya na kaming buhay, ganun. Paano si Sir Matthew? Wow. Masingit mo pa talaga yan, no? Nagtatanong lang. Ano naman? Siyempre, edi mag-move on na din ako. Tama. Mag-move on na ako. Alam mo kasi, ilang beses na ako nag-reach out sa kanya eh. Ay, iniiwasan niya talaga ako. Tsaka nung huli nag-usap kami, sabi niya magpo-focus muna daw po siya sa trabaho. Ganun din ako. Magpo-focus muna ako sa sarili ko. Sigurado ka ba dyan? Siguradong-sigurado na po ako. Kahit pa paano, natupad ko na rin po yung pangako kay tatay sa mga kadimoy natin. Tapos yung mga Smith naman po, magtatayo na rin ng eco resort dun sa Medaraitan. Tapos si Angela at si Soraya, pinagbabayaran na po nila lahat ng mga ginawa nilang masasama sa ating lahat. Siguro, oras na rin para unahin ko naman yung sarili ko. Ako naman. Para pagbalik ko, may bagong binibining marigit na. Yung mas better. Yung mas brave. Yan. Bagong binibining marikit. Damn. Gusto ko yung braver, ha? I-bravest mo na kaya. Kain. Baka na may baluka ka na dyan. Sorry naman. Kain dyan eh. Sa totoo lang, napapansin kita. Well, dahil sa present condition ni Soraya, possible na ma-postpone ng korte yung trial while she's getting her medical treatment. And then, i-resume lang siya kapag mentally fit na siya. Are you okay? Yeah. I'm alright. Why? You're obviously not okay. Let me guess. Si Ikit ba yung iniisip mo? May problema ba kayo? I can't help but notice na iniiwasan mo siya last time. Yeah. I don't want to, for sure, Ray. And it really hurts. But you didn't see Drew the way I did. After she rejected him, it's like he went on this downhill spiral. And it'd be very selfish of me to pursue Ikit while he's this way. Look, Matt. All your life, parati mong sinaset aside yung happiness mo. Nung nabubuhay pa yung dad mo, naging sunod-sunuran ka sa kanya. Kasi nga ayaw mo siyang ma-disappoint. Parati mong sinasacrifice yung mga bagay na gusto mo. And now you're doing it again. With Drew this time. Habang buhay ka na lang bang ganyan? Matt, maybe it's time na unahin mo naman yung sarili mo. Hindi yun sa pagiging selfish. You deserve also to be happy.
business mo. I'm glad you came. There's something I wanted to talk to you about. Ako rin po sana. Gusto po sana akong ibigay sa inyo. Okay. You're resigning? May magandang opportunity po kasing kumontak sa akin sa ibang bansa. Mo pong ikakaganda naman po ng kinabukasan ko kaya tinanggap ko po yung offer. Tsaka may isa pa pong rason kung bakit kailangan ko po umalis. Sir, naaalala mo ba dati? Kung una tayong nagkakilala, nagkita. Ayaw natin sa isa't isa, di ba? Sobrang hate natin. What did you just... Manluloko ka! Are you crazy? You can't just... Tagal kitang hinanap ka. Andito ka lang pala. Nakiki-birthday ka ba? I'm not a love scammer. I'm definitely not Victor Johnson. Mang maangan? Ha? Sige, sasakyan ko yung trip mo. Tinake advantage mo ko. You stole my money and you stole my heart also. Do your research and you'll find that this Victor Johnson or whatsoever has no affiliation with me or my pictures. Sino niloko mo? Lelang mo, huy. Akala mo lagi kang tama! Akala mo mababalik mo ako dito hanggang! Malakas tama mo pero mali ka! You're wrong! I'm right! Smart ka naman! Hindi ko nga alam kung bakit naging close tayo. Give me your hand. My hand? Hindi ko alam kung bakit naging importante ka sa buhay. Ano ni sir, kahit papaano, nakalimot po ako sa problema ko. Nabuhayan po ulit ako ng pag-asa na kahit ganito po yung itsura ko, sir. Sinabi niyo po sa akin, pinaalala niyo na kailangan kong maging matapang. Kailangan ko pong lumaban. Salamat po. Kaya nitong mga nakaraan, nalulungkot ako. Kasi parang bumabalik na tayo sa dati. Parang lumalayo na ulit yung loob mo sa akin. Parang ayaw mo na akong makita. Sir, kung ano man po yung nagawa ko para iwasan mo. Sir, sorry po. Sorry po sa lahat. Pero, bago pa man din po tayo bumalik sa dati, ako na po yung kusang lalayo. Ikit, you don't understand. I'm not pushing you away or ignoring you because I'm mad at you. That's not it. And I'm sorry that I said those things and they hurt your feelings. I hope that's not why you're leaving. Pero sir, kala ko po kasi yun yung gusto niyong mangyari. Kasi kung paano niyo po ko iwasan, kung paano niyo po ko pagtulakan, ito yung nararamdaman ko eh. Pero sir, sabihin niyo lang sa akin, walang magbabago. Ganun pa rin tayo. Kaya ko mag-stay. Sabihin mo lang sa akin na gusto mo akong makasama. Oh, I'm sorry. Akala ko nandito si Kuya na mag-isa lang. I can just come back another time. Ay, hindi, Drew. Patapos na rin naman kami mag-usap ni Sir Matthew eh.
Diba? Depende na lang sa kanya kung meron pa siyang gustong sabihin sa akin. Alam ko na. Sir Matthew, maraming salamat po Nauna na po ako. Beshi, huwag ka na malungkot dyan. Diba, ikaw naman nagsabi na gusto mo na mag-move on kay Sir Matthew. Nauunahin mo na yung sarili mo. Oo nga. Pero kasi ang sakit lang. Imagine ninyo wala man lang siyang ginawa para pigilan ako, umalis, mag-resign. Di ba sinabi niya sa akin dati, gusto kita. Na willing ako mag-antay. Hanggang sa maging ready ka na. Kung sumuko na lang siya basta-basta, kasi hindi niya ako pinigilan umalis. Wala. Ikit, sa tingin mo, ako lang to sa tingin ko, baka naman malalim na dahilan si Sir Matthew, hindi niya lang masabi sa'yo. Hindi ko alam So, alam mo, ayoko nang ipilit. Ayoko nang ipilit yung sarili ko. Kasi ito, tingnan mo yung pag-iwas niya sa akin. Yung pagiging malamig niya sa akin. Yung hindi niya pagpigil sa akin na mag-resign ako. Sasaktan lang ako pag nag-stay pa ako dito Kaya mabuti pa. Umalis na lang talaga ako. Umalis na lang ako. Hindi mo dapat tinanggap yung resignation letter ni Ikit. Bakit hindi mo siya kinonvince na mag-stay? What else could I have done? She received a great offer. It'd be selfish of me to stop her from taking it. Well, maybe you shouldn't have pushed her away in the first place. Hindi naman siya mag-iisip na umalis kung hindi mo siya iniiwasan. Ju, you think I'm pushing away because I want to? I'm only doing this for you. Because I know if you see us together, it's just gonna cause you more pain. Anong ginawa yun? Hindi ko naman hiniling na mag-sacrifice ka para sa akin. Drew, when Dad died, I made a promise. I made a promise to look after you, to look after Mom. And that's what I'm doing. Now, I love Ikit. But if I pursue her, it's just gonna cause you more pain. Kuya, hindi mo ako responsibilidad. Kaya kong sarili ko. At kaya ko rin ipaglaban yung feelings ko para kay Ikit. So, you're gonna continue pursuing Ikit? Oo, Kuya. Alam ko na turn down na ako last time. Pero imbis na magmukmok,
ipaglalaban ko yung feelings ko. Papatunayan ko na karapat-dapat ako para sa kanya. At hindi ako titigil hanggat hindi niya makita yon. Kung sa huli, wala talaga, at least I can say that I did everything. Wala akong pagsisisihan. Si Ikit, nakita niyo ba si Ikit? Dadaan daw po muna sa puntod ng tatay niya. Baka maabutan niya po kasi may dadaanan pa daw siya bago siya pumunta ng airport eh. Partners together, always and forever. Kung nagpunta dito si Ikit para dalawin ng tatay niya, ang ibig sabihin? Oo. Anak ni Gani si Ikit. Anak niyo ni Gani si Ikit. Tama ang hinala ko. Tanga niyo. Dapat pinatay niyo na ako. Ngayon lang, isa-isahin ko kayong lahat. Hindi kaya nagpapanggap lang si Saray na katataon ikaw na lang? Palapit na ako ng palapit sa aeroplano. Ano, Marikit, sigurado ka na ba sa pinapasok mo?